Matapos nga malaman ni Carlos ang katotohanan na ito palang si Harry ay nagsinungaling lamang sa kanya at nagpanggap lamang na nasiraan ang sasakyan, agad-agad nga siyang umalis at binalikan nga itong si Lynette dahil sa pag-aakalang matatagpuan pa niya itong si Lynette, subalit nagkakamali siya dahil wala na roon itong si Lynette. Nagulat din itong si Arman kung bakit ganun ang reaksyon nitong si Carlos. Maaaring may kakaibang nangyayari, kaya naman sumunod nga itong si Arman. Tala, itong si Lynette at itong si Harry ay nag-iiyakan na nga, at dito nga'y sinabihan ni Lynette itong si Harry na umalis na lang siya at iligtas ang kanyang sarili dahil maaabutan sila itong si Carlos dahil nga ang bagal na niyang maglakad at nanghihina. Hindi niya kaya na lumakad dahil sa matinding pangbubugbog na ginawa ni Carlos sa kanya. Balit, sinabi ni Harry na hindi siya aalis hanggat hindi kasama nga itong si Lynette. Ayaw niyang iwanan si Lynette lalo sa ganoong sitwasyon, at lalo na nang malaman nga niya na totoo pala ang mga hinala ng lahat ng kanyang ama. Ang pumatay kay Tita Erin niya, ngayon wala siyang tiwala sa kanyang ama. Baka pagsisihan nga ni Harry kapag iniwan nga niya itong si Lynette, at baka nga bangkay na ito sa oras na balikan niya. Maya pa nga ay nararamdaman na nga ni Lynette na meron ng kotse na parating, at natitiyak niyang si Carlos na iyon. Kaya naman itong si Harry ay agad na inalalayan at nagmamadali nga ang tumabi. Nagtago muna sila pansamantala nang sa ganun na isipin ng kanyang ama na umalis na sila at nakatakas na. Maya pa nga ay si Carlos ay agad na bumaba sa sasakyan at agad na tinungo ang kwarto nitong si Lynette, at nagulat nga siya at wala na roon. Kinakabahan ng husto itong si Carlos. Hinahanap niya sa loob ang kanyang asawa. Nagbabakasakaling siya na hindi pa nakalayo. Agad siyang lumabas at tiningnan ang daanan, ngunit wala na siyang makikita. Kaya naman nagtaka siya ng husto. Maya pa nga ay dumating pala itong si Arman, at dito nga ipalihim na nagsalita itong si Arman dito nga kina Harry at kina Lynette. Alakad na sila at malapit na nga sila sa bahay nitong si Arman. Dito nga'y nakikiusap itong si Harry sa kanya na pansamantala muna ang sisilong sa kanila hanggat wala pang rescue. Nais na muna nila ng bahay na matitirhan. Sa ganoon ay makabawi nga ng lakas itong si Lynette at madali silang makaalis sa lugar na iyon, at matatawagan din niya. Ngunit napakamalas naman nga nitong si Harry dahil naiwan niya ang kanyang cellphone. Balit ang cellphone na yun ay siyang maglulocate dito nga kay Carlos. Dito nga dahil magsusumbong itong si Harry ay matutuntun sa pamagitan ng kanyang cellphone ang kinaroroonan ng kanyang ama nang hindi niya nalalaman dahil meron nga itong GPS. Samantala, nakikiusap naman itong si Arman na kung ano mang kaguluhan nila ay sana raw ay hindi siya madadamay. Nais lang niyang tulungan ang kalagayan ni Lynette, lalo't nakita nga niya na panay pasa ito, puro pasa at puro bugbog ng katawan ang hihina. Nais lang niya na tumulong, ngunit sana walang mangyayaring masama sa kanya. Na-depress itong si Carlos at sobrang inis niya sa sitwasyon dahil mismo ang kanyang anak ngayon ay kinakalaban na siya, dahil sino nga ba naman ang kakampi sa isang taong napakasama ng ginawa at ubod ng kasinungalingan. Kaya naman hindi na rin siya magtataka kung maya ay susunduin na nga siya ng mga kapulisan, dahil si Harry na nga mismo ang hahanap ng paraan nang sa ganun ay masuplong ang kanyang ama kahit labag sa kanyang kalooban. Pero ito lang ang tanging paraan ng tuluyang matahimik ang mundo ni Lynette sa mga kalokohan nga nitong si Carlos.